Boss, lasing na ata si Ma'am Bianca. Bulong ni Diego dahil medyo maingay na ang dalaga. Bakit mo ba siya hinayaang uminom ng marami? Tanong naman ni Trina. Nakita nilang lumapit si Dayan dito. Pwede bang tumahimik ka, Bianca? Halata ka talagang galing ka sa probinsya. Saway ni Dayan. Ano bang pakialam mo? Sagot ni Bianca na namumula ang mukha. Sawayin mo na. Bulong ni Trina nang makitang nag-aaway na ang dalawa. Wait. Pagpigil naman ni Primo at tinignan ang dalawa. Ikaw talaga? Aray! Saad pa ni Dayan ang sampalin na sana si Bianca, pero agad na nasalo ng dalaga ang kamay niya at binabali ang isang daliri. Help! Naiiyak na wika ni Dayan kaya sumaklolo na ang mga kasama nila at hinila si Bianca. Primo! Naiiyak na wika ni Dayan at yumakap sa binata nang makalapit sa kanila. Nakita mo bang ginawa niya? She's hurting me. She wants to hurt me. Sumbong niya. Tama na, mga lasing na kayo. Saway ni Primo. I'm not drunk. Kilala mo ko. Never ako nagwala sa party. Siya. Sabay turo kay Bianca na poker face kahit na namumula ang magkabilang pisngi. Siya talagang nangunguna. Gusto ko nang umuwi. Sabi ni Bianca nang makitang nakayakap pa rin si Dayan kay Primo. Pahatid na kita kay Diego. Sabi ni Primo na kumawala sa pagkakayakap ni Dayan. Wag na. Si baby girl mo lang ipahatid mo sa kanya. Sagot ni Bianca at tumalikod pero nabigla ata kaya na out of balance. Buti at maagap si Primo at nasalo siya nito at agad na tinulungang makatayo. Hindi mo kaya, Bianca. Bulong ni Primo na malapit sa tainga nito. Kaya kong umuwi mag-isa. Giit ni Bianca at hinawakan ang kamay ni Primo sabay gigil na kagat sa kanang braso nito. Napasinghap ang mga nakatingin sa kanila. Tumingala siya kay Primo sa kaparang batang ngumiti matapos magawa ang gusto. Uwi na ako. Bye. Pagewang-gewang na naglakad siya palabas ng opisina. Nakasunod sa kanya si Diego kaya natuntun niya ang parking lot. Diego, nahihilo ako. Sabi niya sa namumungay ang mga mata. Napatingin siya sa labas. Pinasakay ni Primo si Trina sa sasakyan nito kaya mas lalong nainis siya sa binata. Diego, pakibilisan ng pagmamaneho. Gusto ko nang makahiga. Wika niya at napahawak sa sumasakit na ulo. Susuka ako. Ma'am, dito ka sumuka. Sabi ni Diego sabay abot sa kanya ng plastik. Lagot talaga siya sa boss kapag masukahan ang sasakyan. Wika ng lalaki sa sarili. Thanks. Pasalamat ng dalaga at sumuka habang nasa biyahe. Ang dami niyang nainom kaya tinamaan talaga siya ng alak pero kontrolado pa naman niya ang sitwasyon. Pagdating ng bahay, agad siyang bumaba at itinapon ang plastik na may suka sa basurahan. Bianca! Bulalas ni Trina na nasa sala at halatang kararating lang. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Wala kasi akong matulugan kaya dito na ako matutulog. Tabi tayo, okay lang ba? For what? Hindi na naitago pa ni Bianca ang inis. Pasensya na pero gusto ko ng tahimik na gabi. Doon ka na lang sa isang guest room. Suhestyon ni Primo. Or sa kwarto mo na lang kaya? Nakangiting sabi ni Trina kay Primo sabay hawak sa kanang braso. Okay lang naman kung magtabi tayo, right? Baby girl. Sige na, please. Pakiusap ni Trina. Good night. Sagot naman ni Bianca at dumiretso sa kwarto bago pa niya masapak ang dalawa. Tama ba na sa harapan niya maglambingan? Pabagsak na inihiga niya ang sarili sa kama dahil umiikot na ata ang paningin niya. Napapikit siya pero nainis nang makita ang pagmumukha ni Trina na nakakapit sa braso ni Primo. May narinig siyang mahinang yabag patungo sa kwarto niya kaya nagpanggap siya na nagtutulog-tulugan. Pinakiramdaman niya ang bawat kilos sa paligid nang bumukas ang pinto. Maingat nitong sinara at naglakad palapit sa kanya. May dumaang hangin sa tabi niya kaya alam niyang nasa tapat niya ang lalaki. Mabilis na nahawakan niya ang kanang kamay nito at hinila pahiga sa kama sabay tabi dito. Hey, it's me. Sabi ni Primo na nagulat sa ginawa ni Bianca.
Napailing siya nang maramdaman ang malamig na bagay sa liig niya, pero bigla itong umilaw at tumunog ang alarm. Bakit nandito ka? Inis na tanong ng dalaga at ini-off ang alarm sa katinapon ng cellphone. Hindi pa ba kayo matutulog ng baby girl mo? Hinapit siya sa bewang ng binata at hinila palapit dito kaya nagdikit ang kanilang mga kamay. Sa kabilang silid si Trina matutulog. Wala akong pakialam. Lumabas ka na. Kwarto ko to, Bianca. Ngumisis si Primo sa kapinagmasdan ang magandang mukha ni Bianca. Bakit nakakaamoy ako ng selos? Panunokso niya. Sino? Ako? Magsiselos? Hindi ba? Sino ka ba? Boyfriend ba kita? Fine, lalabas na ako tatabi kay... Subukan mo at puputulin ko yan. Pagbabanta ni Bianca kaya napataas ang kanang kilay ni Primo. Hindi ka nalasing. Talagang nawala ang lasing ko sa'yo. Baba na, bigat mo. Sabi pa ni Primo. What if kung ayaw ko? Tanong ni Bianca haplos sa katawan ng binata. Muli na namang nangibabaw ang init ng alak sa katawan niya. Ito ka lang. Bulong niya sabay halik sa labi ng binata. Wag Bianca. Wag Bianca. Bulong ni Primo na pinigilan ang kamay ni Bianca bago pa siya makalimot. Stop it, Bianca. Why? Ayaw mo ba? This is not right. Gait ni Primo kaya natigilan ng dalaga. Titigil ako kapag dito ka matutulog sa tabi ko. Matapang na sabi ni Bianca. 3-in-1 na ang labanan kaya bakit siya magpapatalo sa dalawang baby girl nito? Aniya sa sarili. Fine, patulog lang tayo. Pagpayag ni Primo para manahimik na ang dalaga. Okay, sabi ni Bianca sa kayumakap sa binata. Inalis naman ni Primo ang damit dahil naiinitan saka ipinaunan sa braso ang ulo ng dalaga. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Bianca. Matulog ka na. Wala akong gagawin sa iyo, Bianca. Bulong ni Primo sa kahinalikan sa noo ang dalaga kaya naikuyom ng dalaga ang kamao. What's wrong with her na ayaw siyang galawin ng binata? Or sadyang loyal ito sa dalawang girlfriend nito? Kinabukasan, masakit ang ulo na nagmulat ng mga mata si Bianca. Nanlaki pa ang mga mata niya nang pagtingala ay mukha ni Primo ang nakita. Napakagat siya sa ibabang labi nang bumaba ang paningin niya sa katawan nito. Kaya pala ang sarap ng tulog niya dahil nakayakap siya rito. Pag ganito kagandang tanawin sa umaga, sarap talaga gumising. Bulong niya at pasimpleng hinaplos ang malapandisal na abs ni Primo. Hindi ka pa ba nagsawa kagabi? Tanong ni Primo na nakamulat na ng mga mata. Kape na lang ang kulang. Sabi niya sabay tingala sa binata. Good morning. Aniya sa kamasuyong initrace ang linya ng matangos na ilong nito. Mabilis naman na yumakap si Primo sa kanya. Hindi ba't masyado pang maaga para tuksuhin mo ko? Iniyakap ni Bianca ang mga kamay sa liig ng binata at ngumiti. Wala pa akong ginagawa. Nagre-react ka na. Nakangiting sabi niya. Nice try. Saad ni Primo at yumuko sa kamariing hinalikan sa mga labi ang dalaga. Boss, handa na po ang... Natigilan si Diego sa nakita. Nagbe-breakfast ka na pala. Aniya sa kamaingat na lumabas bago pa masaktan ng kanyang boss. Bakit ba kasi napakarong timing ni Diego lagi? Inis na saad ni Primo saka kumawala sa yakap ng dalaga at tumungo sa bathroom. Bumangon naman si Bianca at lumabas pero saktong nasa tapat ng pinto si Trina. Good morning. Pati ni Trina na saglit natigilan pero nakabawi naman. Nakatulog ka ba ng mabuti? Tingin mo. Sagot ni Bianca. Mukhang maling kwarto atang napasukan mo at di ka pa nakabihis ng party dress mo. Inirapan niya si Trina at tinalikuran. Kung mag-away man ang dalawa, wala siyang pakialam. Naligo muna siya at nang medyo nawala na ang sakit sa ulo, ay bumaba na siya. Saktong nasa dining room din ang dalawa. Hi, naganda ka ng breakfast natin. Sabi ni Trina. Napasulyap si Bianca sa sinangag, bacon at ham. Ay, may pansit molo ko na pinabili. Sabi pa ni Trina na kinuha ang pinainit na pansit molo.
I'm sure kailangan natin to dahil sa hangover, lalo na kayong dalawa. Hinila ni Bianca ang upuan at naupo sa kawalang imik na kumuha ng pagkain. Ayaw niyang magsalita lalo na kapag ganitong umaga, pero ang daldal ng kaharap niya. Alam mo ba na bawal magsalita kapag puno ng pagkain ng bibig? Prangkang tanong ni Bianca. Sorry. Paumanhin ni Trina sa kauminom ng kape. Atuwa lang ako na may kasama kong babae rito. Madalas kasi na sina Mami ang kasama ko kapag magbibisita kay Primo. You're so annoying. Prangkang sabi ni Bianca pero sa halip na ma-offend, natawa si Trina. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Ang prangka mo? I love it. Sagot ni Trina. Pwede bang kumain na lang kayong dalawa? Pakiusap ni Primo sa dalawa. Ipinagpatuloy naman ni Bianca ang pagkain. Nang matapos ay siya na ang nagligpit ng pinagkainan nila habang si Primo naman ay nagtungo sa swimming pool. Himala? Ani ni Trina na tumulong na sa kanya. Anong himala? Na ikaw ang nagligpit. Si Primo kasi ang madalas na nagliligpit. Katulong lang naman ako rito so ako talagang maglilinis ng bahay. Nainis na naman siya nang muling tumawa si Trina. May nakakatawa ho ba, ma'am? Wala. Sabi ni Trina sa kakinagat ang ibabang labi para sawayin ang sarili. Di ko kasi na-imagine na tumatabi sa pagtulog ang katulong kay Primo. Anong gusto mong palabasin? Wala kasing ibang babae na makakalapit kay Primo maliban sa amin lang na malalapit sa kanya. Kaya I'm sure hindi katulong ang turing niya sa'yo. Ano ko? Special? Gustong matawa ni Bianca. Katulong pa rin ako. Nakikita mo bang mga pinapasuot niya sa akin? Sa Divisoria lang to. At ang pinakamahal na nabili niya na bag sa akin ay Jansport lang. Backpack pa. Pigil ang sariling mapatawa ulit si Trina. May gusto ka ba kay Primo, Bianca? Gusto? In your dreams. Matanda na siya sa akin. Aniya. 8 years lang naman ang tanda niya sa'yo dahil 1 year gap lang ang tanda ko sa'yo. Paano mo nalaman ang edad ko? I asked him kagabi. Sagot ni Trina. Komportable ka pa na pag-usapan kaming dalawa ha? Why not? Hindi ko naman siya boyfriend. Sagot ni Trina kaya napatingin si Bianca sa kanya. He's like my older brother. Mahirap ako. Mayaman kayo. Sabi ni Bianca na gustong pumalakpak sa narinig. Tumawa naman si Trina na mas lalong ikinainis niya. Never tumingin sina Primo sa estado ng buhay. Mahirap ka man o mayaman as long as mahal ka ni Kuya Primo. Walang problema sa kanila. Isa pa, matagal nang gusto ng apo ang parents ni Kuya. Sabi ni Trina na natutuwa habang pinagmamasdan si Bianca. Si Dayan na lang. Total, baby girl din naman siya ni Primo. Yung feelingerang childhood friend ni Kuya? Mag-ingat ka sa kanya. May gusto yun kay Kuya. Bulong pa ni Trina. Maiwan na kita. Nasakit pa ang ulo ko. Paalam naman ni Bianca at napangiti ng talikuran si Trina. Pero agad na napalis ang ngiti nang maalalang tinanggihan pa rin siya ni Primo kagabi. Nasa parking lot na si Bianca. Kabababa lang niya sa sasakyan ni Diego nang makita niyang papasok ang sasakyan ni Dayan kaya tumabi siya. Bumaba si Dayan at ang mga kasama nitong designer din dahil dinaanan niya para sabay na sila. Oh, ginagawa mo rito sa parking lot? May sasakyan ka rin? Tanong ni Dayan at tumawa. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang tumambay rito? Sagot niya. Saan ang sasakyan mo rito? Tanong ni Jessa. Wala. Bakit ba? Sagot naman niya. Wala naman pala eh. Bakit nandito ka? Tanong ni Rhea. Pakailan ba ninyo? Baka naghahanap ka ng makakarnap? Sabi ni Dayan sa mga kaibigan at sinabayan ng tawa. Ang problema, hindi siya magaling magmaneho. Sabi pa ni Dayan. Excuse me, marunong ako mag-drive at may driver's license ako. Taas noon niyang sagot. Saan banda? Taas kilay na tanong ni Dayan. Hindi ko lang dala pero marunong akong magmaneho. Talaga ba? Naka-crosswed arms na wika ni Dayan at itinaas ang susi. Kung marunong kang magmaneho, try mong sasakyan ko. Baka pwede pa kitang gawing driver.
Sabay hagis ng susi sa mukha ni Bianca, pero nasalo nito kaya mas lalong nanangkit ang kilay niya. Fine. Easy. Sabi ni Bianca at binuksan ang sasakyan ni Dayan at pumasok sa driver's seat. Kainis ang yabang-yabang, lumang model naman ng Toyota ang sasakyan. Bulong niya at pinaandar ang sasakyan saka pinaatras para makalabas, pero nahirapan siya sa manibela. Sinubukan niyang mag-brake pero huli na. Nakabangga na siya ng isang kotse kaya tumunog ang alarm ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang ang Jaguar ni Primo ang nabangga niya kaya agad siyang bumaba. What's going on here? Malakas na tanong ni Primo na papasok na sana kaso narinig na nag-alarm ang sasakyan. Lagot na naman ako. Naiiling na saad ni Bianca sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.